Alam mo ba kung bakit may mga taong kahit pagod sa trabaho, busy sa buhay, o walang gaanong pera, ay nagagawa pa ring humanap ng oras para mag-rides at bumiyahe gamit ang motor? Para sa ibang tao, simpleng libangan lang ito. Pero para sa marami, mas malalim ang dahilan kung bakit sila nahuhumaling sa pagmumotor. Sa video na ito, ating aalamin ang psychology ng mga taong mahilig mag-rides at magmotor, at bakit para sa ilan, hindi lang ito sasakyan kundi bahagi na ng kanilang pagkatao at paraan ng pagharap sa buhay. Sa psychology, isa sa pangunahing dahilan kung bakit nahihilig ang tao sa pagmumotor ay ang pakiramdam ng kalayaan. Kapag ang isang tao ay nasa biyahe, hawak ang manibela, at tumatakbo sa bukas na kalsada, nakakaramdam siya ng control sa isang mundong madalas magulo at puno ng pressure. Sa araw-araw na buhay, maraming tao ang nakakaramdam ng limitasyon, oras, trabaho, problema, obligasyon. Ngunit kapag nasa ride sila, kahit saglit, para bang lumuluwag ang pakiramdam at nakakapagpalaya sa bigat ng isip. May mga tao ring nahuhumaling sa pagmumotor dahil ito ang kanilang paraan ng stress relief. Hindi lahat ng tao ay kayang ilabas ang pagod sa salita. May ilan na hindi komportable magkwento ng problema, kaya mas pinipili nilang mag-isa at bumiyahe. Sa tunog ng makina, hangin sa daan, at paglayo sa mataong lugar, unti-unting kumakalma ang isip. Sa psychology, ang movement at pagbabago ng environment ay may kakayahang magpababa ng stress at mental tension. Isa rin sa dahilan ay ang thrill o excitement na dala ng biyahe. May mga taong likas na naghahanap ng bagong experience, bagong lugar, at kakaibang pakiramdam. Ang rides ay nagbibigay ng sense of adventure. Kahit simpleng biyahe lang sa malapit, may pakiramdam ng bago at kakaiba. Ito ay konektado sa dopamine system ng utak, kung saan nakakaramdam ang tao ng reward kapag may novelty, excitement, o bagong karanasan. Mayroon ding social side ang pagmumotor. Para sa iba, hindi lang ito solo hobby kundi paraan para magkaroon ng samahan. Riding groups, tropa sa daan, at kapwa riders na nagkakaintindihan kahit hindi magkakilala. Sa psychology, mahalaga sa tao ang belongingness o pakiramdam na kabilang siya sa isang grupo. Kaya minsan, ang rides ay hindi lang tungkol sa biyahe kundi tungkol sa koneksyon sa ibang taong may kaparehong hilig. May mga tao rin na ginagawang identity ang kanilang pagmumotor. Ibig sabihin, hindi lang ito gamit kundi bahagi ng kung sino sila. Ang motor para sa kanila ay simbolo ng sipag, diskarte, kalayaan, o pangarap na unti-unting natutupad. Kaya mapapansin mo, may ilan na inaalagaan ng mabuti ang motor, pinapaganda, at pinaghihirapan. Hindi dahil nagyayabang sila, kundi dahil may personal na halaga ito sa kanila. Para naman sa iba, ang pagmumotor ay paraan ng pag-iisa at pag-clear ng isip. May mga taong kahit maraming kaibigan, kailangan pa rin ng oras para sa sarili. Sa biyahe, mas malinaw silang nakakapag-isip. Dito nila minsan naiisip ang susunod na hakbang sa buhay, nare-relax mula sa problema, o simpleng humihinga mula sa gulo ng mundo. Ngunit mahalaga ring tandaan na ang hilig sa rides ay hindi pare-pareho ang dahilan sa bawat tao. May iba na practical dahil kailangan sa trabaho. May iba na pangarap mula pagkabata. May iba na libangan lamang. Pero sa likod ng lahat ng ito, iisa ang malinaw, ang pagmumotor ay madalas konektado sa emosyon, identity, at pangangailangan ng isip ng tao. Sa huli, ang mga taong mahilig mag-rides at magmotor ay hindi lang simpleng naghahanap ng takbo sa kalsada. Kadalasan, naghahanap sila ng pakiramdam na mahirap makita sa araw-araw, kalayaan, katahimikan, excitement, at minsan, pahinga mula sa bigat ng buhay. At kung rider ka man o hindi, maiintindihan mo na minsan, ang biyahe ay hindi lang tungkol sa destinasyon, kundi tungkol sa paghilom ng isip habang nasa daan.